Mga ka-sports, SBP, ano na? Habang papalapit ang mga laban ng Gilas Pilipinas, biglang umiinit ang balita. May NBA G League star daw na gusto palang maglaro para sa ating national team na Gilas Pilipinas, walang iba, si Ron Harper Jr. At hindi lang yan ha, may usap-usapan na may 5 players na posibleng tanggalin sa lineup ng Gilas kontra New Zealand at maging ang ilang veterans delikado raw mapapalitan. So sa video nito, pag-uusapan natin ang buong storya sa likod ni Ron Harper Jr. Ano ba talaga ang plano ng SBP at bakit may mga posibleng matanggal sa lineup at gaano nga ba kadelikado ang sitwasyon ng mga veterans sa Gilas. Kaya siguraduhin mong manatili hanggang dulo dahil marami po tayong pasabog sa video nito. Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball, habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat! Mga ka-sports, ano nga ba ang real story dito? Si Ron Harper Jr., anak ng NBA legend na si Ron Harper ng Chicago Bulls, ay kasalukuyang naglalaro sa NBA G League kung saan kilala siya bilang isang efficient shooter, scorer at high IQ player. Pero ang pinaka-importante dito, may dugo siyang Pilipino. Matagal na palang may interest si Ron Harper Jr. na tumulong sa ating inang bayan. May mga naging statement noon na bukas siya sa posibilidad na magsuot ng Gilas jersey kung magiging posible ang kanyang eligibility at kung tatawagin siya para maglaro. Pero ito ang reality check. Hindi porket gustong maglaro, automatic pwede na. May FIBA eligibility rules, passport requirements, at dokumento na kailangan masettle bago siya maging officially allowed sa international competition. So, sa ngayon mga ka-sports, may interest siya, may Filipino blood, pero wala pang official SBP confirmation. At hindi po siya officially part ng Gilas program yet. So, ang biggest question ngayon, kung ikaw ang SBP, kukunin mo ba siya? Comment mo mamaya sa baba. At dito naman tayo sa ibang segment. SBP, ano nga ba ang kanilang direksyon? Dito na papasok ang malaking tanong ng bayan. SBP, ano ang inyong plano? Kasi ngayon hindi lang basta roster ang pinag-uusapan. Future direction na ng Gilas program. Pressure mula sa fans, napakalaki. Expectation, nako, mas malaki din. At bawat decision nila ngayon may epekto sa performance ng Gilas sa mga qualifiers, Asia Cup at future international tournaments. So kailangan malinaw ang team vision, core players, development direction at kung papasok ba sila sa youth movement o mananatili sa veterans reliance. Dito na po papasok ang susunod nating topic. Ngayon, ito na ang isa sa pinakamainit na usapan. Yung balita na may 5 players daw na posibleng tanggalin o mapalitan para sa lineup kontra New Zealand. Pero bago tayo magpanik, linawin po natin. Hindi ito basta tinanggal dahil mahina, dahil nga maraming maaaring dahilan kung bakit may mga reshuffle. Una, availability ng players. May mga players na may commitment sa liga, club teams o may schedule conflicts. Pangalawa, injuries at condition ng katawan. Hindi pwedeng pilitin, international competition po ito. Pangatlo, eligibility at dokumento. Alam naman natin na ilang beses na naging problema yan sa ating national team. At pangapat, ang system fit. Depende sa gustong sistema ng coaching staff, meron talagang mas babagay kaysa sa iba. Meaning, ito ay strategic adjustment, hindi basta tanggalan lang. Ngayon, ito pa, delikado daw ang ilang veterans ng Gilas na mapalitan. At kung iisipin mo ha, may logic talaga. Dahil habang tumatagal, sumisibol ang mas bata, mas athletic, mas mabilis. Lumalakas ang next generation players at natural lang na magkaroon ng transition. Hindi ibig sabihin wala nang silbi ang veterans, actually, sobrang mahalaga pa rin sila sa leadership, experience, stability at composure sa mga big games. Pero kailangan ng Gilas na mag-balance, no? Experience plus youth equals future success. Ang problema, hindi madali ang transition, may pressure, may expectations, at syempre may emosyon din. So ano ang pinaka-bottom line dito? Si Ron Harper Jr.? Yes, may interest po siya. Posible future weapon kung maayos ang kanyang eligibility at kung papasukin siya ng SBP. Yung 5 players na posibleng mapalitan, normal yan sa isang team na naghahanda sa big tournaments. Dahil nga matatawag itong strategic move, hindi basta drama. At yung mga veterans, hindi sila problema ha. Pero reality ng basketball, darating talaga ang panahon na papasok ang transition to the next generation. Ngayon, gusto kong marinig ang iyong opinion. Papasukin mo ba si Ron Harper Jr. sa Gilas
Pilipinas kung ikaw ang SBP? Dapat bang youth movement na? Or dapat bang balance pa rin ang veterans plus new generation? Comment your thoughts below at babasahin ko yan. Huwag kalimutang mag-like, subscribe at hit ang notification bell para lagi kayong updated sa pinakamainit ng basketball stories. Maraming salamat. Laban Pilipinas puso. So paano? Ingat po kayo. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!